Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah, sana ay magbabayad tayo ng Allah at may pagpatuloy natin ang pag-aaral natin dito. Although, actually, dalawang masjid na yung pinagtuturuan ng sa kaluluwa. Sa Abu Sali, Maghrib at saka Isya doon. Actually, mula ang tirasa. Pero ang natin doon, minsan labir-labir lang kapag ang tirasa. Kung kailangan na mag-aaral sa after Maghrib, Isya yung doon taksir. Tapos, nag-open na rin kami sa Bin Malik. Tawhid sa kanila doon. After Maghrib at saka hanggang Isya. Kaya ito na yung pangatlo. Ito naman, natin yung alauna hanggang alas 3. So, ang hinihingi dalawang subject. Ito yung 50 at saka 14. Wala ka nang hanapin na ba? Wala nang una ba? Paano kasi, kami sana? Sa samahan ng siwali mag-istawa. 10 hours ang pagkakas natin. Oo, kaya nga, sinisis na yung sa umaga. Sa ano lang ako, sa hapon. So, no, pinayag ko. So, ito yung mga pinaka-basic. Ang ano lang natin dito, sa 50 dito, yung 5 haligi ng Islam lang. Pinatuloy siya ng Islam. Sarap na yung Actually, ako rin ang lahat ng mga kitab na 50, pari-parehas naman yan. Pari-parehas yung mga, start niya. Yun lang, sa nagpapaliwanag na lang. Pinapalalim nila, pinapalawak pa nila. So dito, dahil kayo ay medyo nasa tamang kahit lawakan natin. Kasi ang pagtuturo kasi, depende yan sa tinuturuan. Yung bata, medyo basic slide lang. Pero kung mga medyo nakakaintindi na, hindi nalaliman na. Kaya makikita nyo kapag magano kayo ng mga kitab, 50 parehas, pero sa mga matataas na, malalim na. Parang sa pag-aaral natin, yung ninyo, sa mga mababang elementary, aralin pa nyo na halimbawa, at pa rin, pero medyo lang. So dito, tingnan natin kung ano ang kaya natin na paliwanag ng mabuti. So una, simple dapat, alam natin yung subject natin, quickly. Ang pagbasan dyan ay, ano pagbasan dyan? Ang niya, kung ano natin sa litra, nakakala kayo ng alam, no? Alimba, alam, no? Okay, ang tamang litra niya lang ay, ang tamang, ang libro ng Arabic yan ay nagsimula sa fa, ta, at saka yung ba. Okay, fa. Kita, ayan kaya po natin sa mga meaning muna ng salitang Greek. Okay, lagyan natin ng vowel. Ito ang vowel na ay sa baba. Ito ay sukun at ito ay ano man ito? Ang noun. Kapag-aral tayo, di ba, makapag-aral sa grammar, kapag wala ka ng tam, tanongin ang dulo. Good. Kung paglagyan mo ng al-tikhu. Okay, dahil yan ay ginawa sa English, yan nila yung F. Iba pa gano'n nila, ayun natin, parang yung tingnan kasi minsan. F-I, ito na yung P-I, tapos A, tapos yung H. Dahil ang Arabic, ang vowel na sa dulo hindi pinabasa. Di ba, pagbasahin ng tik-hun. Tama yung mga nakabasa. Tik-hun. Dahil hindi pinabasa, ang Arabic hindi pinabasa ang vowel sa dulo, ginagawang sukun. So, ang basa kapag tanggalin natin yung vowel
dagdag matani, tik. Kaya ang basa dyan ay tik. Kaya mali ang sinabi pikhi. Ha? Ang tama ay ibig. Yung gawin mo, pero para basta mo yung ha? Tik. Paano mo ko sa inyo yung F-I-Q-X, pikhi? At sa akin nakakita ng noun nagbabawal sa baba sa umpisa ng salita. Okay? Pero ang lumalagaan sa atin, ang subject pangalan pikhi. Tama? So, saan nakuha? Okay na yun, hindi na naintindihan na dapat ang pinakatama, ang basa ay tik. Ang magdaan, subject natin tik. Yung mini-pikhi. Tulad ng nakasulat sa F-I-Q-X. Okay? So, saan natin nakuha? Saan natin nakuha yung salitang pikhi? Dito, saan pa lang tayo? Sa topic, kasalanan pa lang. So, magiging baba, kapag lagyan mo ng madda. Yung sabi ng madda, salitang min, ganun na po yung pikhi. Min, gal, tapos, marbuta. Okay, ang basa dito ay sino makabasa? Makarunong yung basa. Sige na? Yan po ng bawal lang. Okay. Madda to, dahil na yung dapo nila, dapat ito sa baba. Dapat yung madda to, ibig sabihin ng madda, subject. Madda. Doon dalawas yung pikhi, madda to pikhi. So sa Arabic, tinatanda nila yung salitang madda, automatic pikhi. Pero may salitang nawawala. Ibig sabihin, kapag sinabi natin, nagbawal tayo ng pikhi ang basa natin, ibig sabihin, may salitang nawawala ang salitang madda. Subject na pikhi. Yan ang tama na maging pikhi kasi sa baba o dapat nilay. Yung mga nag-aaral na si sister, yung mga dalawang ito, Mustafa Salis na alam nila yung dapat nilay. Madda to pikhi. Okay? So ano ibig sabihin ng pikhi? Ang pikhi, ilabalikan natin yan. Okay na yan. Okay, ang pikhi, ang pinag-aaral dito sa salitang pakiha, ibig sabihin mula sa salitang ugat, ay yung pa, ka, ha. Ilabalikan natin na yan. Ang salitang ugat niya ay ito. Pa, ka, at saka yung ha. Mayroon na sabi niya, may yuridillahu bi khairan yufaqihu. So, ang literal meaning ng pikhi, ibig sabihin, kaalaman. Kaalaman, yufaqihu bid-din. Ibig sabihin, kung gustuin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao ang kabutihan, ay ipaalam niya ang Islam. So, palatandaan, kung ikaw ay nag-aaral, palatandaan na gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala gumawa ka ng kabutihan. Pero kung hindi ka nag-aaral, opposite meaning. Kasi malis maliwanag. May yuridillahu bi khairan yufaqihu bid-din. Sino man sabi na ang gugustuhin ni Allah nasa isang tao na ang kabutihan baka sa kanya, ipaalam sa kanya ang Islam. So, yung kasalungan doon, kung ayaw na ang ganito minsan sa iyo, hindi ka gagabayan sa pag-aaral. Wala namang tao na naging malapit kay Allah kung hindi nag-aaral. Kaya nga, ang pinagkaibahan ng mga silang maalam at saka yung mga tao na nagdarasal pero walang alam, ginagay ng hadith, tulad sila ng bituin at saka buwan.
Kita niyo yung bituin? O sabi mo bituin, itabi mo sa buwan. Sino ang mas maliwanag? Ha? Mas maliwanag ang buwan. Mas lamang ang buwan. Parang sinasabi ng Islam, malayo yung pinagkaibahan ng isang tao na sumasamba kay Allah na hindi nag-aral at yung tao na sumasamba kay Allah nag-aral. Kaya mo? Layo ng ano? At yung fikhi, ibig sabihin, pag-aaral. So, ang fikhi, ang salitang fik, ito yung mga pinag-aaral dito, yung mga nahatulan na. Alam niyo yung nahatulan na? Halimbawa, ito haram, ito halal, ito wajib, ito rukun, ito sunnah. Yun ang pinag-aaral sa fikhi. Saan? Paano ang pagbibigay ng hatol? Anong subject naman yun? Halimbawa, paano masasabi isang gawain? Obligado ba yan? Sunna ba yan? O ano ba yan? Makro ba yan? O ano ba yan yung hatol yan? So yung nahatulan na, yun ang fikhi. Hindi yan. Pero yung pag-aaral sa paghahatol, iba yun. Ang subject ko yung tinatawag usulul fikhi. Usul al-fikhi. Yun ang subject, pero hindi natin pag-aaralan yun. Usul al-fikhi, ibig sabihin pinagmulan ng fikhi. Halimbawa, kaya ito ng halimbawa. Halimbawa ito yung sala. Ang sala, isa sa mga ibadah. So, ano yung hatol sa ano? Anong hatol sa sala? Wajib. So, ang hatol na yun, pag sabi natin wajib, yun ang fik. So, saan nila nakuha ng mga ulama? Paano nila nahatulan na wajib ang sala? Saan sila kumuha ng hatol? Kasi hindi pwede hatol ng hatol lang. Wala sa Quran, ano yung dalil sabi ng aqimus salah? Ang salitang aqimu, itayo ninyo pautos. Kuha? Sabi ng Allah, inutusan kayo, itayo ninyo ang sala. Dahil sa salitang pautos, sabi ng usul al-fikhi, ang lahat ng pautos ay obligado. Maliban kung mayroong batayan na ang kautusan na yan ay hindi obligado. Mayroon bang ipinagutos ng Islam na hindi obligado? Ha? Halimbawa, sabi ng kautusan na hindi siya obligado. Oo, may dalil. Halimbawa, pag pinagay ng pinagutos, pero hindi siya obligado. Ang sala, pinagutos, pero obligado yung sala. Okay, ang halimbawa dyan, yung pag-sala sa gabi. Sabi ng Allah sa Quran, kumil layl. Itayo niyo, sabi niya, yung sala sa gabi. Pautos. Pautos mo. Diba? Pautos yun. Dito, ano ang patunay na hindi obligado? Dahil ang obligado lang ay ito yung sala na 5 beses lang. Isa. Halimbawa pa dito yung salatul, ano yun? Salatul masjid. Ano yun? Tahiyatul masjid. Ang sinabi ng hadith, huwag kayo uupo hanggat hindi kayo makapag-sunna. Ano ibig sabihin yun? Bawal. Ano yun? Haram. Kasi ang bawal, automatic haram. Pero hindi siya haram. Dahil hindi naman obligado. Kung magkasala ka, obligado. Ay, ito nakalalim tayo. Ito balik tayo. Malalim eh. Okay, ibig sabihin, hindi lahat ng pinagbawal ay haram. Hindi lahat ng pinagutos ay obligado. Maari yung may pinagutos, maari hindi obligado maging sunna. Tulad na kumilay. Itayo niyo ang pagsasala sa gabi. Sa haram naman, pinagbawal tulad ng tahiyatul masjid. Huwag kayong umupo, pero hindi yun haram. Papasok lang siya sa makruh. Hindi na
kapag umupo ka, na hindi ka nagsara ng sa talagang masjid. Okay na? Ay, napalalim na ba? Dito na tayo sa amin. Okay na, naintindihan ng pitkin. Pag pag-aaralan natin ito, ano na yung nahatulan? Sa pitkin, ibig sabihin yung nahatulan, na nabigyan na ng hatol. Tapos na. Tapos na ang pinag-aaralan ng usulul pitkin, yung na mga nahatulan na. Ito yung pinag-aaralan sa pitkin. So, mayroong tinatawag ahkamul wadiyah, ang mga hatulan. Una, ang wajib. Jadi hindi salita wajib. Okay. Ang wajib at yung fard. Diba? Narinig yung fard din, narinig yung salitang fard. Fard, wajib. Narinig yung salitang ito, wajib, narinig yun na. Fard, yung wajib, yung fard. Fard. Narinig yun na, ano yung pinagkaibahan? May pinagkaibahan ba din sa sila ng pag-aaral? Ano yung pinagkaibahan ng fard at saka wajib? Kasi mga hatol, ito yung mga hatol. Ito yung gagamitin natin. Ha? Parihas. Okay. Okay. Synonym, kumbaga. Synonym kapag parihas. So may nagsasabi ay parihas. May nagsasabi, lalo si Ahmad ibn Hanbal sa kanya, magkaiba yung fard at yung wajib. Kaya Ahmad ibn Hanbal, ang fard ito yung salat. Ang wajib ito yung mga tahiyatul masjid. Wajib yan. Yung witr, wajib sa kanya. Kung makarinig kayo ng pinag-iba niya, baka makarinig kayo, no? Magkaiba yung wajib at saka yung fard, ibig sabihin yung ibig sabihin ang fard, ito yung mga obligado. Ang wajib ito yung mga sunnah muakkada. Pero sa mga ibang ulama, parihas, pero hindi wajib sa kanya, sunnah muakkada. Okay. Kasi ang sunnah muakkada, kaya Muhammad ibn Hanbal wajib, ito hindi maaari na iiwan. Pero kung iniwan mo, wala ka namang kasalanan. Pero hindi maaari iiwan. Paano mo yung mga salita dyan? Kaya mawajib na sa kanya. Kaya nga, ang halimbawa nito yung witr. Ang witr ay, kaya Ahmad ibn Hanbal, wajib. Alam niyo yung salat ng witr? Ang salat ng witr, kaya Ahmad ibn Hanbal, wajib. Pero sa mga ibang ulama, sunnah muakkada. Kaya Ahmad ibn Hanbal, ang tao na hindi nagwe-witr, rajulun su'. Ibig sabihin, tao masama. Ang hindi nagwe-witr. Sa kanya. Hindi nga. Kaya ang tingin niya sa muakkada ay wajib. Ahmad ibn Hanbal. Kaya Ahmad ibn Hanbal, hindi pwede magsasaksi sa kasal ang tao na hindi nagwe-witr. Kasi ang jutsu, masamang tao sa kanya. Ay, kaya natin mapagkitiwalaan. Kaya ang mga sunnah muakkada, kay Ahmad ibn Hanbal, ay hindi maaaring iwan, pero hindi naman magkasala. Pero hindi ka magandang Muslim, parang gano'n. Hindi ka huwaran na Muslim. Kaya iniiwan mo yung mga sunnah muakkada. Ang sunnah muakkada, wajib kaya ito yung mga sunnah hindi iniiwan ng bibita kailanman. Kahit siya ay nagtatravel, kahit saan man siya mapunta, gano'n ang pag-aaral na ipatita Muhammad. Tapos ito iniiwan mo. Pero sa kabila ko ng gano'n, ang hindi gumagawa, hindi mo pwede sabihin makasalanan. Pero hindi lang maganda yung may parang hindi ba ganyan ang isa. So yun. Okay? Una, fard sa kawajib. Ang fard sa kawajib, sabi nila, ang ibig sabihin, yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Ito yung meaning ng wajib, Ginagantimpalaan ang gagawa sa kanya at pinaparusahan ang hindi gagawa. Yun ang ibig sabihin ng wajib.
Inialalik ni Luzado Painugo, Wayuakamu Dariku. Ginagantimpalaan ang gagawa at pinaparusahan ang hindi gagawa. Yun ang anumang masabi ng wajib, yun ang ibig sabihin ng wajib. Halimbawa yung sala, ano yung hatod natin? Wajib. So ang sala, kapag ginawa mo, gagantimpalaan ka. Pag hindi mo ginawa, pinaparusahan ka. Yan ang wajib. Ang wajib at saka paano dito tayo sa Parihas? Ano tayo doon kay Ahmad? Para sa kawawajib, yun ang ibig sabihin. Ha? Naintindihan? Ano man marinig ninyong salita, yung bagay nito wajib, yun ang ibig sabihin. Ha? Naintindihan? Ano pa? Nagbigay kayo maliban sa sala, ano yung wajib? Fasting. O, yung pag-ayuno. So, ganun pa rin. Wajib, gantimpalaan yung mag-ayuno, paparusahan ng hindi mag-ayuno. Ganun. Naintindihan na yung wajib. Hindi ka mag-wajib-wajib lang yung wajib, hindi mo alam kung ano ibig sabihin pala ng wajib. Yun ang ibig sabihin ng wajib. Ha? Oo, sala. Yung sala, wajib din yung pagsagot. Kapag hindi mo, magkasala kayo. Pero, ang wajib doon, fardu kifaya. Ibig sabihin, pag may nakasagot na isa, okay na. Tulad ng patay. Kapag wajib na, fardu kifaya din. Kung walang maglilibing, walang mag-asikaso, lahat may kasalanan. Kasi yun ang ibig sabihin ng akpan. Yun ang ibig sabihin ng wajib. Ha? Kapag ginawa, may gantimpala. Kung sino man nagkasikaso sa patay, may gantimpala. Kapag walang magkasikaso, lahat ng mag-umpisa dito, ang mag-participate kasi dito. Mag-participate sa kanilang lugar. Kung hindi kaya ng isang lugar, hindi pa, maisali yung katabi. Kung hindi pa, yung katabi. Hanggang lumawak yung maobligan niya. Hanggang na mayroon yung makagawa. Maobliga sila. Dapat mayroon gagawa. Kung walang gagawa, buong Muslim magkasala. Pero kung may gagawa na, hindi na magkasala yung iba. Paano iba yan? Ibig sabihin, pag nanotipay lang, pag wala. Pag wala, buong Muslim. Hindi ibig sabihin kung walang nagsabi. Hindi namatay lang dyan, wala naman nagsabi. Oo, dapat kayo. Una, kaya nga mag-participate kung sa lugar kayo muna. Sa kanila muna. Kung samaan nyo, kayo muna yung mapunta sa inyo yung pagkaobliga. Makarating lang sa ibang lugar kung hindi nyo kaya. Pero ang mauna maobliga kayo. Kayo sa lugar. Yung mga ganun palagay tayo. So yun. Okay yung wajib. Ano yung sumunod nyo? Sunnah. Sunnah, tinatawag din mustahab. Tinatawag din, ito yung mga tatawagan na sunnah, mustahab, mandub. Mustahab. Mustahab. Kasi baka makarinig kayo ng ano, kasi bakit iba na naman ito? Baka banggitin na natin lahat. Ha? Sunnah, mustahab, mandub. Mandub. Ito yung term. Parang sa wajib, wajib sa kapag. Ito naman yung mga nakakatawagan. Ito yung kapag, minsan kasi lalo na sa mga kitab nyo, minsan tinatawag mustahab. Sunnah pa rin yun, hindi yung tawag. O mandub. Sinonim. Mustahab, mandub, sunnah. Di, mustahab. Ay, mustahab. Mustahab. Hindi niya yung unihingla niya ata. Hindi pa niya yung Sunnah. Sunnah, ito yung mga term na ginagamit. Mandub. Sunnah. Pero mo rin eh. Mandub.
Okay, napakitin natin sa part yung fardo kifaya sa fardo ain na. O, ibalikan muna natin yung fardo kasi may fardo ain, may fardo kifaya. Okay, yung fardo o wajib may dalawang, bago natin yan, kung nakalimutan yan. Yung fardo may dalawang kategory. Yung tinatawag fardo ain at saka yung fardo kifaya. Ang fardo ain na obliga sa lahat ng Muslim. Fardo ain, ganito yung ka-ain. Ain. Ano ba yung ain? Ain. At saka yung isa, kifaya. Ganun ba? Walang kung paano. Kasi ganito kami sa Arabic. Arabic natin, no? Sa Arabic, ganito ain. Tapos yung kifaya ganito. Kifaya. Ano, hindi tayo nagtutulog to? Kasi hindi ko pala nakakansya ng tugtog. Pwede? Pwede? Nakabasa na yun. Pwede nyo to? Kaya pa tayo magkalat-kalat. Itutog yun na. Fardo ain. Saka yung fardo kifaya. Ang ain tulad ng sala sa bawat Muslim. Ang kifaya tulad na yung may kamatayan ng matay. Kifaya. Ibig sabihin ng ain. Ang ain ibig sabihin specific. Ibig sabihin bawat isa. Individual. Ang kifaya parang group. Pero sa salitang kifaya sapat na. Ibig sabihin ng kifaya. Yakfi. Ang sa salitang kifaya, kifaya. Ibig sabihin ang pasta ng apa. Yakfi, kifaya. Ibig sabihin sapat. Kaya kapag sabihin ng Arabo, yakfi. Sapat na. Yakfi. Yakfi. Yakfi wahid. Sapat ng isa. Yan yakfi. Yan ang yakfi. Okay? Okay, okay, ano ibig sabihin na? Ano tayo sabihin na? Saan na yun? Yung tatlo na yan. Meron pa kami isa? Sunna, mando, mustahab. Mustahab. Yan ang mustahab. Ay, mustahab ang isa. Bakit tinanong yung sunna? Mustahab. Ay, bakit nakarabig pa ito? Gusto nyo masabi? Gusto nyo sa Arabic spelling? Baka gusto ko rin ng Arabic grammar. Parehas ang meaning ng tanong nito. Sino niya? So, ano ibig sabihin nito? Kung narinig niyo yung salitang sunna sa fikhi. Fikhi tayo ha? Kasi magkaiba yung meaning ng sunna sa hadis. Sa hadis magkaiba yung sunna. Ang sa hadis, yung sunna sa kanila, yung ginawa ng propeta. Pamamaraan ng propeta yung sunna. Pero sa fikhi iba. Ang sunna, ito yung meaning. Sabi na, yukabu fa'iluhu, wala yu'aqabu tarikuhu. Ginagantimpalaan ang gumawa sa kanya, at hindi pinaparusahan ang umiiwan sa kanya. Okay? Yun ang ibig sabihin ng tatlo na yan. Kapag narinig ninyo, okay, ginagantimpalaan ang gagawa sa kanya, at hindi pinaparusahan ang iiwan. Ibig sabihin ng hindi gagawa. Ang obligado, ginagantimpalaan, pinaparusahan ang hindi gagawa. Dito, ginagantimpalaan ang gagawa, hindi pinaparusahan. Okay? Para pag nagsabi tayo ng sunna, ano ba ito? Hindi na tayo babalik sa meaning. Kasi makukuha natin na sa loob. Nandiyan sa loob. Hindi parusahan ng hindi gagawa. Pag narinig yung sunna, halimbawa, yung
tahiyatul masjid. Yung mga rawatib. Ibig sabihin, kapag ginawa mo, nagtitimpala ka. Pero kung hindi mo gagawin, wala ka namang kasalanan. Yan ang ibig sabihin na mustahab, sunnah. So, at least may ano na kayo, yung sunnah, ano yung sunnah? Ano? Sunnah sabi? Oh, sunnah, wajib. Sunnah sabi. Okay, ang next. Ano ba yung next ito? Makruh. Makruh. Ang Arabic niya ganito para mamin yung Arabic kasi mahirap kasi translation niya. Mim, ka, ra, waw, ba. Makruh. 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 Mim, magkabasa kayo ito, dati ito sa power. Makruh. Okay, ang makruh, ganito yung ano niya. Ang makruh, yusabu tarikuhu, wala yu'aqabu fa'iluhu. Ibig sabihin, ginagampalaan ang iwas, ang hindi gagawa. Ginagampalaan ang hindi gagawa sa kanya. Ginagampalaan ang hindi gumagawa. Ang hindi gumagawa. Hindi gagawa sa kanya. Hindi pinaparusahan ang gagawa sa kanya. Yan mo na, kung tama yung kasulat mo. What? Ulitin ko ginagantimpalaan ang gagawa sa kanya at hindi pinaparusahan. Hindi nagkakasala, hindi pinaparusahan ang gagawa sa kanya. Hindi pinaparusahan ang gagawa sa kanya. Hindi naman piniyaya, hindi tayo sa pinig. Naintindihan? Ang hindi gagawa, may gantimpala. Pero yung gagawa naman, wala namang kasalanan. Wala namang parusa. Yan ang makruh. Ibig sabihin, kung hindi mo ginawa, mas mainam kung may gantimpala ka doon. Ano nga halimbawa dito? Ang makruh, halimbawa yung mga tao na makruh tayo yung pagpasok na nakakain na yung sibuyas, maamoy. Diba? Maamoy na yung sibuyas. Kung ginawa mo yun, kung hindi mo ginawa, may gantimpala ka. Pagpapasok ka ng pabango-pabango ka ng tunganga mo, may gantimpala ka doon. Pero kung pumasok ka ng masjid na hindi kaya ang bumama mo, kasi yaman kasi doon, bakit sibuyas kasi doon? Kasi yung sibuyas, iba yung amoy. So, hindi lang sa sibuyas. Ano man na hindi maganda yung amoy. O, lahat na. Tiyas na, ginagawa yung tiyas. Hindi tiyas mo yung, ano man yung kaparehas niya. Yun ang ibig sabihin ng tiyas. Ang tiyas, ano man yung tulad niya. Analogy. Okay? Naintindihan, yung makruh, ginagampalaan ang hindi gagawa at hindi naman pinaparusahan ang gagawa sa kanya. At ang next, ano ba yung next mo ba?
Mubah. Kung iyan natin mubah, makabasa mo ng walang bawi. Basahin mo yan, mubah ang basa diyan. Mubah. Okay. Ang mubah naman, ito yung gagawa. Wala namang, ang gagawa at hindi gagawa, wala namang kasalanan, wala namang gantimpala. Walang gantimpala, walang kasalanan ang gagawa at ang hindi gagawa. Walang kasalanan, wala namang gantimpala ang gagawa at ang hindi gagawa. Parehas, magagawin mo, hindi mo gagawin, wala ka rin. Gagawin mo, wala kang gantimpala. Wala ka rin kasalanan. Halimbawa nito yung pagligo. Maligo ka, hindi ka maligo. Wala namang ano yun. Wala kang gantimpala, wala ka rin kasalanan. Kung hindi ka maligo, magkasala ka ba? Maliban kung ikaw ay maamoy. Ibang usapan doon. Kapag ikaw ay maamoy. Kasi yung ibang usapan yun. Kasi papasok mo sa masjid, maamoy kayo, ibang usapan yun. Pero yung hindi naman kapag isang araw ka lang naligo, ibang usapan yun. At yung hindi gagawa. Ay, walang kasalanan at wala rin gantimpala ang gagawa at ang hindi gagawa. Ilabiniya. Mali ba? Wala. Yun muna tayo sa umupa. Pero ang umupa lang, malapit siya sa sunna. Depende sa intensyon. Kaya di palagi pa na yun. Pero usapan mo na yung isang bagay pagligo. Doon muna tayo sa maatuloy sa pagligo. Ang pagligo, ang tawag yan mo ba? Ibig sabihin, gagawin mo, hindi mo gagawin, wala ka rin pa, wala ka rin kasalanan. Pag maligo ka, wala kang gantimpala. Hindi ka maligo, wala ka namang kasalanan. Bayan, narinig naman tayo. Maganda doon na lang sila, pag di ko mas lalo. Yan, wala ka magpapalito, makatulog na dito. Okay? O, ilan ang mga, ano ba yung, nakit ko yung, lima kasi ito, ayaw mo dito na yung isa. Inshallah, kung maano natin. Ang mahalaga lang mo na yung ibastan nyo na. Basahin mo ang surat mo. Ano ba yung haram? Yung haram. Yung haram. Dapat pagkatapos ng wajib haram. Yung haram. Diba dapat diba? Okay lang. Haram. Ang haram, pinaparusahan ang gagawa, ginagantimpalaan ang hindi gagawa. Ito yung opposite ng wajib. Haram. Haram. Pinaparusahan ang gagawa, ginagantimpalaan ang hindi gagawa o yung mag-iwan. Basta namin, yu'aqabu fa'iluhu wa yusabu tarikuhu. Actually, di ba ito pinadana? Sa ito? O pinadana niyo? Yeah. Isip na to. Ito akin yung inan. Pinamemory lang. Pinaparusahan ang gagawa at ginagantimpalaan ang mag-iwan. Yan ang haram. Kaya nga mayroon haram sa sala. Hindi mo pwede gawin. Kasi pag ginawa mo, may ano ka. Okay? Tama ba yung ano? Awawas kasi nung may wajib. Sabi ni Ibig sabihin ng wajib kayo. Okay?
dalawang kategory, farduain, fardu kifaya. Farduain, Ano ay obligado sa bawat mga individual. Kapag hindi man mo, obligado sa lahat, dapat nagagawa. Dapat na sapat na may buwan. ako na Sunnah. trabaho ko Oh. Yan ang mga third. Tinatitiwalaan ang gumagawa at hindi kinakautuhan ng hindi gumagawa. Okay, next. Tinatitiwalaan ang hindi gagawa at hindi kinakautuhan ng ulo. Ang gagawa at hindi gagawa ay walang nagtiwala at walang pinapakawasan ng gagawa at tinatitiwalaan ang hindi gagawa. Okay. Dito lang sa baba, kung sinabi ni Ma'am, ang baba malapit siya sa sunna. Kailan siya maging sunna? Ibig sabihin ng sunna, mayroon kang pagkila. Kung mayroon kang intensyon, halimbawa, naligo ka, anong intensyon mo ba? Sabi ko para pautusan ng paglilinis. Doon ka ba? Pero kung wala kang intensyon doon ka sa baba. Diba? Hindi na pwede sa paglilinis. Wata, matiyaba kapat ayaw ng paglilinis. At tahong at pamur. Makahibo po kami. Yung bulan talahin, tawagin, yung bulan tatahirin. Allah subhanahu wa ta'ala, mahal niya yung mga naglilinis. Okay? Okay, kaya natin kung ano yung umpisa ng kitab na ito. Kinuha ko lang ito sa internet, pero maganda yung ano niya. Kaya nandito naman tayo magpapaliwanag. So, ang original dictionary Parabi, sinaling sa Tagalog ni Muhammad Taha Ali. Sa research na kung sino si Muhammad Taha Ali na sa susunod. Yan ang ano niya, Al-Maktabul Ta'awud Da'wa, ito yung samahan nila. Saan ba ito? Sa Riyadh? No. Yan ang email nila kung gusto niyo mag-email kayo. Diba? Yan yung mga telephone nila, no? Muhammad Taha Ali. Inumpisahan nila dito ang alagaan ng kaalaman. Okay, basahin na lang natin ito pa-ulit-ulit. Yarfa'illahu la pakaskat na doon ha. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ibig sabihin ang mga sila nag-aaral ay tinatas yung mantas. Tinatas ng mantas ang mga sila nag-aaral. Malayo tulad na pinigay ko na tulad ng buwan sa kayo, between. Yung mga nag-aaral, may alam, tulad sila ng buwan. Ang mga nagdadasal lang, nagsasala lang, hindi nag-aaral, at parang between lang sila. Yun lang, kasi madali kasi yung mga nagsasala, nagsasamba sa Allah, na walang kaalaman, madaling makuha ng Satan. Madaling maligaw. Kunting tihit lang yan, wala namang alam. Wala alam. Hindi talaga may alam. Pag inanong ni Satan, may alam. Alam ko naman, alam ko ito, sabi niya, takip ko dito sabi niya. Yun ang pinag-iba ng may alam. Pangalawa, ito yung sinabi ng Allah, waqur rabbi zidni ilman. Ito ay sinabi inutos, waqul. Ibig sabihin, O Muhammad, tinan mo at sabihin mo, O Muhammad. Narinig ba, Edward? Sabihin mo, O Muhammad. Pinagutos yan, no? Sabihin. Inutos kay Propeta Muhammad na manalangin siya. Rabbi zidni ilman. Panginoon ko, dagdagan mo ako ng kaalaman. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi siya inutusan. Nahihilingin niya sa Allah subhanahu wa ta'ala madagdagan ng anumang bagay maliban sa kaalaman. Wala kang sabi na sabihin mo madagdagan yung kayamanan mo. Wala po siya ganun. Madagdagan yung pamilya mo, yung asawa mo, yung gano'n. Walang gano'n. Ang isa lang ang kautusan niya, Allah subhanahu wa ta'ala, madagdagan, anong salitang madagdagan? Yung kaalaman. Pero ang kaalaman, dapat hindi magiging dahilan ni pagmataas na ano, ng isang tao. Kasi may mga tao naman, kapag nagkaroon, gamit na naman maarik. Buyo. Dahil ang ganyan. Hindi pwede. Hindi pwede dapat
sagot. Ibigay mo muna sa maalam. Ha? Isang pangalawa, ito yung inanan ng mga ulama, ang kaalaman, at saka yung ugali. Ang ugali, ito yung number 1. Narinig mo na ba ito? Siya yung, alam niyo number 1 sa unahan? Sa bawat na pag-aaral natin, madadagdagan ng 0. Yung 1, madadagdagan ng 0. 10, 100, hanggat mag-milyon. Yun ang kaalaman, yung 0 may dadagdag sa 1. Pero ang kahit anong numero, ng 0 na yun, kung natanggal ang 1, may halaga pa ba? Wala. Parang sinasabi ng mga ulama natin, walang halaga ang kaalaman kung bagsak yung ugali mo. Di ba? Maalam ka na, mayabang ka naman. May lalaki ba sa'yo? May lalaki ba sa'yo? Mayabang na. Ganon? Wala. Kaya nga, dapat nandun pa rin tayo sa magandang pag-ugal. Okay? Okay yun ha? Palagi natin ito yan. Kahit ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, inutusan ng Allah na manalangin ka na madagdagan ng iyong kaalaman. Gusto mo ba na tayo? Tawid na. Tawid na. Gusto mo ba na tayo sa tukang natin? Hindi, tapos yung Ha? next na yung tawid. Ano siya tawid? Okay naman maganda sa tawid. Next na yung tawid. Nakakati mo ako. Ay! Kasi, ang talaga ko na picture ko naman, pero hindi ko ganito malino ha. Nakakati yan. Maghanap ako ng Tagalog para kahit paano. At ito, meron ako copy dito 3. Meron akong dala dito, Vera. Bigay ko sa kanila. Start, pwede i-print yan para mabigyan sila ng mga estudyante. May soft Kaya copy. ano na lang din. Hindi ko na-stipler. 3 copy ito. Yan, start. Kung may Pero, yung kinumber 1 lang ito apat na sila. Wala akong stipler. Bookbind siguro nila start kung gusto nila. 3 copy yan. Hanggang 19 yung bawat isa. 19. May page naman natin. Okay, pangalawa, at sabi ito pa. Nabanggit sa hadis, siya burayos makanyang ang kuwan, sabi nga, ang kulang, ganyan sinabi, ang sugo ng Allah ay nagsabi, ang sino man na tumahak sa isang landas. Ito ang maganda nito kung may kapit kayo, hindi kayo pagkatapos ng pag-aralan, kayo naman yung magturo. Kayo naman yung magturo sa sino man gusto nyo turuan. Kaya nga, ano yung natin yung ano. Ang sino man, sabi nga, tumahak sa isang landas na naghahanap rito ng kaalaman, ano yung landas na yan? Yung pag-aaral. Okay? Pagdaanin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, sa pamagitan nito ang 100 patungo sa paraiso. 19 yung isang ano. 19 lang. Hindi ko pang babalik yung pityo, al-pit yun. Isa na yun. Yung bawat ano. Okay, sige. Ganito, tingnan nyo, ipaliwanag natin. At sino ba ang tumahak sa landas? Ang usapan din landas. Ano ang landas? Ano ang landas diyan? Ang landas diyan tinutukoy, ito yung landas na naghahanap ng kaalaman. Yung landas, yung pag-aaral. Yun ang landas. Ibig sabihin, dumaan ka doon. Tumahak, di ba dadaan? Ba't ba iba? Bakit hindi akala may ano? Di ba may ayusin natin kung anong page na. Pero may page. May page. Tingnan na natin dito. Okay. Mamaya natin, kaya tingnan natin dito sa, ito yung sundin natin yung ito. Okay. Ang landas, ito yung pag-aaral. Ano ang nagtimpala? Ano ang ibigay sa'yo? Pagdadaanin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, sa pamamagitan dito, sa pamamagitan ng pag-aaral, ang 100 patungo sa paraiso. Di ba lahat tayo gusto natin makapasok sa paraiso? So maghanap ka ng daan. Paano ka madali makapasok sa paraiso? Ang daan yung pag-aaral.
Naiintindihan niya? Ang daan para madali ang pagpasok sa paraiso, yung daan, ang pag-aaral. Yun, yung pag-aaral. Gusto mo pumasok sa paraiso? O ano ba yung daan? Ya Allah, o ya Rasul, ano yung daan? O yung daan, turo ko sa inyo, yung pag-aaral. Na, ano naman sa'yo, kung gusto mo pumasok sa paraiso, hindi mo ayaw tumak sa daan. Pero sabi ni Imam Shafi'i, mabay yung punod, tarjun na jatawan, walang tasluk masalik lahat. Inna sabinata, latag sa bilyabis. Ibig sabihin, nangangarap ka, sabi niya, ng tagumpay. Pero hindi ka dadaan sa daan ng tagumpay. Pero gusto mo magtagumpay. Pero hindi ka dadaan sa daan ng tagumpay. Alalahanin mo, sabi niya, yung barko, hindi makaalis kapag sa lupa. Ang barko, para makaalis, dapat sa dagat. Yun ang tamang daan. Yun ang tamang daan. Kung ang barko na nasa lupa, kahit anong gawin, hindi ang makapunta sa puntahan niya. Ganun ang ibig sabihin ng Tony ng sabi. Kung gusto mo na ng tagumpay, dumaan ka sa daan ng tagumpay. Kung gusto mo sa paraiso, ang daan papunta sa paraiso, pag-aaral. Na gusto mo pumasok sa paraiso, hindi ka naman mag-aaral. Kahit yung sala, hindi mo ma-perfect. Ha? May mga naman. Yung sala na, hindi mo ma-perfect kung paano yung sala. Ano yung binabasa yung patya na, ilang taon ka na nagano. Yung patya mo, hindi ka nag-aaral. Pero gusto mo kapasok sa paraiso. Di ba? O, yun ang ano natin. Naintindihan? Naintindihan? Nasa sa atin lahat. Nasa sayo, nasa sa atin. Ano ang gusto mo? So yun, hindi ka na ang halis na yan. Okay, dito. Then, parang lang tayo. May subtopic. Gusto yung subtopic, ibigay nila kasi yung subtopic. Subtopic, ibigay yung subtopic sa... Mag-open ka mo. Start ganito na lang po siya ba? Gagawa ng busy, tapos yung curriculum natin pinigis na yung start. I-print na lang, mag-file na lang sila kay OS kasi may printer siya. Kasi tapos bookbay na lang din para mas maganda. Oo, bookbay mo para... Ang magandaan kasi nito, pwede mo ituro. Yes. After natin yung mapag-aralan natin, kayo yung magturo. Pwede sa mga bata, yung mga nagawa. Kasi pag-aralan nila, umang naman Islam. Okay. Kaysa magpa-print sila sa iba. Okay, ang pinagkukunan ng batas sa Islam. Ibig sabihin siya pala pinagkukunan ng batas. Okay, nakalagay yan ay, ilan ba dyan? Apat yan na, hindi lang na nag-learn yung isa. Okay, ang pinakauna, saan kayo tutukan ng batas? Nare-knowledge ninyo? Sino ang kuwan? Yung 4 start, hindi na naging number 4. Oh, ito nakalagay ng 4. Pakapat yung yes. Tayo na magaling siya si, ano yan, katamat pa eh. Hindi ba siya club niya? Ay, sukat ko. Ibig na siya, para may ito na sila. Tinabas. I-stapler lang niyo o anong gawin para ito. Okay, una, pinagkukuha na natin ng batas ay ang Quran. Quran. Diyan tayo kumukuha ng pinaka-source ng batas natin. Pangalawa, sunnah. Ito ang sunnah dito, hindi yung sunnah na pinag-aralan din kanina. Ang sunnah dito, yung tinutukoy, yung sunnah definition ng mga ahlo na din. Ibig sabihin, tinutukoy yan, salawikain. Salawikain, ibig sabihin salita. Gawain. Katangian. Kapahintulutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin apat. Palagi ang tinatanong ni Sayyidina din. Ano yung sunnah? Sunnah sa hadith. Ibig sabihin na tinutukoy dyan yung sinabi ng propeta, sunnah yun. Ginawa ng propeta, katangian, yung ano ba katangian niya? Siya ay mapagbigay at pinahintulot niya.
Sabi niya, wala dito yung takrir, no? Okay. Ang takrir, ibig sabihin, wala siyang sinabi. Ay, papahintulutan. Oo. Pananahimik. Panahimik. Hindi tayo tulutan. Hindi tayo natin magpalang ba o sige. Pero ang takrir kasi, nagano lang siya, silent. Kasama yun, tulad ng halimbawa yung pagkain ng, ano dyan yung gano'n yung pagkain ng dam. Dam ito yung, Parang bayawak sa desierto. parang bayawak sa desierto. Tinanong ang propeta doon, pero hindi siya kumain. Pero hindi naman sinabi niya harap. Yun ang takrir. Wala dyan. Pangalawa, ijma. Ang ijma ay napagkaisahan ng mga mabuti sa unang minuto. Takrir kasama sa first. Kasama sa sunod. Yung katangian at paloob at palabas. Oo, katangian, siyempre yan. Alam mo yung ganyan, bandong paglabas. Katangian ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siya ay, ano ba yung katangian? Paglabas. Paglabas ng loob. Malinis. Pinahintulot. Sa lawitain. Ang marami dyan yung sinabi at saka ginawa. Alam niyo, maganda rin sana may mga mapakaraming sira. Sika mo. Ayan, sisika mo mga ano kayo doon, sisika mo. Kailangan hatilan nila. Yung mga sana ay, kasi hindi ko maintindihan ng sunna kung hindi nyo mapag-aralan ng talang buhay ni Propeta Muhammad. Kaya ang ganda nga ng mga subject niyo. Talang buhay ni Propeta Muhammad kasi hindi natin manong yung mga salag, hindi natin manong yung lahat ng ito, hindi natin na mag-aralan yung talang buhay niya. Anong oras daw? Ano yung oras na i-explain na dito? Ano yan? Next Miyerkules pa. Next Mag-read to Miyerkules. Isha. Mag-read to Isha. Mag-read to Isha kung gusto ninyo. Kasama rin sa subject nila. Okay. Sa mga ano. Okay, next. Okay na yun, nasunod na. Ijma, ito yung pinagkaisahan ng mga mabuting sinaunang ninuno. Pumasok din rito ang isa sa mga mapananaligang pinagkukunan ng batas sa Islam. Okay. Ito yung ijma. Ijma pinagkaisahan na. Halimbawa, ayun ko kung pinagkaisahan niya yung, halimbawa yung sigarilyo sabi niya ay haram. Pinagkaisahan ng mga ulama, yun, pinagkaisahan wala na. Hindi na pwede kung mayroon pang lalabas dyan na isang ulama. Hindi pa kiyas yun. Hindi, pinagkaisahan nila. Ay, hindi ganun yung paliwanag yung ijma at siyapiyas. Ang ijma, ibig sabihin, pinagkaisahan ng mga naunang mga ulama, ang sigarilyo halimbawa haram. Pinagkaisahan na. Tapos na, wala nang sumalungat sa kanila. Pinagkaisahan, harap na yun. Hindi na pwede na, halimbawa, at may darating na alim. Ay, hindi, sabi na makulang yan. Hindi pwede. Pag pinagkaisahan, wala na. Luto na. Ano ba yung, halimbawa, hapon na pinagkaisahan? Tingnan natin kung ano yung mga sampul sa mga pinagkaisahan. Sa kiyas, ang kiyas ito yung paghalintulad. Analogy. Ipagahambing. Halimbawa, tulad ng sinabi ko sa kanya kanina, ang hadis na banggit, bawal pumasok sa masjid yung nakakain na sibuyas. Ano ang dahilan? Dahil sa amoy. Dahil hindi magandang amoy. So, ityas na doon, lahat ng hindi magandang amoy, hindi na pwede. Dito, saan sila humakbing? Ang pinaghambingan, mabaho. Mabaho amoy. Ito yung hadis. So ano yung ihambing? Lahat ng mabaho, lahat ng hindi magandang amoy, sasama na dito. Uno yung
dito. Tapos lahat ng kaparehas niya, papasok na doon. Yan ang ibig sabihin ng tiyas. Eh, may tanong ko. Ha? Yung pagpasok daw ng babae sa Amerika, hindi mo ba? Ay, magpunta, hindi magpunta. Pero kung mag-aaral, walang problema. Ang hukba, kaya nga tingnan niyo sa ano, kung sa hukba, sa Idil Adha, Idil Fitr, pinakutos ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kahit yung may ribla, lumabas. Kung sa masjid, hindi pwede pumasok ng masjid, pero kung hindi sa masjid, pwede siya pumutuon, pero hindi siya magsala. Pero kung mag-aaral, ang may ribla, walang problema. Kasi may dahilan. May dahilan. Kasi ganito kasi yung Quran, ganito yung verse sa Quran, sabi niya, hindi pwede pumasok, hindi pwede mag-stay sa masjid ang mga tao junub. Diba? Ila agyo sabil. Sabi niya, maliban yung mga junub. Wala na yung junub, no? Yung mga junub yung maraming mga dahilan yung junub. Pinatan, yung one, yung may asawa, na nagamit ng asawa, junub. So, yun ang bawal. Pumasok sa masjid, mag-stay sa masjid. Pwede sa kanila yung dumaan lang. So yung mga ulama, dito nila, yung iba sa kanila, tiyas dito. Okay, yung dumaan natin yung tiyas. Ang ibang ulama, tiyas nila yung ribla. Natindihan? Kaya sabi na yung mga may ribla, hindi rin pwede. Tiyas, saan nila tiyas? Ang basihan yung junub. So dito na tiyas. Kaya may mga ibang ulama, sabi na hindi pwede mag-stay sa masjid ang babae na may ribla. Mga ibang ulama, hindi sabi na pwede ikiyas kasi hindi sila magkaparehas. Una, ito yung mga ibang ulama rin namin. Para makaano kayo ng hatol din at saka yung pagkiyas. Sabi niya yung junub, madaling malinis, maligo lang, tapos na. Yung ribla hindi. Kailangan huminto. Isang linggo yun. Kaya hindi sabi ng Rikias, may hambing ang ribla sa junub. Pero nagbigay sila ng komisyon. Bigay sila ng komisyon. Okay. Mga may ribla kung pumunta sa masjid, pumasok sa masjid, basta hindi sila magkalat ng ribla nila. Naintindihan? Naintindihan yung mga, yung pero, may nagsasabi ng mga ulama, bawal bilang pagkiyas sa junub. Kasi walang hadis, walang Quran nagsabi, bawal pumasok sa masjid ng isa masjid ng mga may ribla, walang gano'n. Ang mayroon yung junub. Ang junub ang mayroon. Bawal mag-isipin. Junub yung pag sa mga binata, may lumabas yung similya ba? Sa mga nilabasan ng similya, yan junub ang tawag doon. Sa mga binata, kung mananaginip, lumabas yung similya nila, junub ang tawag doon. Sa mga may asawa, kapag nakipagtalik sa asawa nila, junub ang tawag doon. Dapat makalito ka sa mawala sa junub. Yun ang junub. Yun ang mayroon sa Quran, yun ang dalil. Pero yung ringgawal, kinyas ng mga ulama. Pero, akwal. Kaya nga sa mga pinahintulot na kung pag-aaral. Kasi yung pag-aaral mahalaga. Pero kung walang dahilan, wag. Naintindihan? Sa mga may ribla. Kung wala namang dahilan, papasok ka lang dito, may ribla ka, wag-stick ka lang dito. Hindi ka naman nag-aaral, wag. Pinahintulutan ng mga ulama yung pag-aaral kasi mahalaga. Pakikapilang kape. Ayaw, pakikapi ka lang, hindi pwede. Doon ka na sa labas. Mahilig lang, nagkapasarap ng masjid. Wag. Inano lang natin, yung mga ulama, nagbigay ng paintulot doon. Una, yung pagkiyas nila ay sabi na hindi parehas. Pangalawa, nagbigay sila ng kondisyon kung ito ay mahalaga yung pagpasok. Diba, yung tulad ng pag-aaral, mahalaga. Yung mahalaga yung pag-aaral. At sa kaya nga sa mga makikita ninyo, halimbawa, ito yung mga baka nakikita nyo yung mga hindi Muslim pumapasok sa mahal-mahal sa masjid. Ang hindi Muslim najis, marumi. Actually, hindi mo
mga hindi Muslim. Ay bata, wala naman yung bata, yung mga bata yan. Hanggang hindi sila tamang gulang, manatili silang Muslim. Manatili sa fitra, pinatawag ng fitra. Pero kung, bakit? Ha? Wala niyo siya manatili ng fitra, kaya manatili pa rin yung fitra. Ang fitra, ibig sabihin na natili pa rin yung pagka-Muslim niya. Pero kung magsimula kasi yung bata, hanggang hindi magkatamang edad, ay Muslim ba natin na walang kasalanan. Pero ano pa paano natin dito? Hindi basta-basta yung mga masjid. Malinis kasi yung masjid. Actually, hindi pwede paano hindi pinatagay ng masjid. Hindi pwede pinatutulugan ng masjid. Ang pwede lang matulog sa masjid ay itikaf. Ay, bakit yung masjid tulugan ba yan? Pwede sa mga traveler kasi may dahilan. Halimbawa, magka-travel, pwede akong gawin mo natin ka natutulog sa masjid. Ha? Ang masjid, pwede siya nag-itikaf. At saka yung gagawa ng kabutihan. May sa panahon ng Propeta Muhammad, yung tinatawag Ahlus Sufa. Maano nyo, magano kayo ng sira ng Propeta, may tinatawag Ahlus Sufa. Ang Ahlus Sufa yung mga tao, mga binata na miski sa masjid. Kasama dyan si Abu Hurairah. Si Abu Hurairah, isa sa mga tinatawag Ahlus Sufa. Sila yung mga tao na mahirap, wala nang magulang, kasi mga mahirap. Sila yung nakatira sa masjid, nag-aaral, ibadah. Hindi ko yung lang tulugan, hindi ka mga iba, hindi ka pajar na, nag-aaral, hindi ka mumisip. Hanggang dito lang ata sila may tanong na lang kasi alas 3 sa doon. Sunduin ko lang yung bisita natin. Sige na?